Hindi ka maniniwala sa nangyari ng gabing iyon, isang simpleng kasambahay ang naging dahilan ng pagbagsak ng kinatatakutang hari ng mga aswang sa buong baryo. Alam mo yung pakiramdam na tahimik ang gabi pero parang may bumubulong sa hangin. Ganun ang simula ng kwento ni Aling Rosa. Tahimik lang siyang babae, mahinhin, laging nakayuko, at walang kaimik-imik sa bahay ng kanyang amo. Pero sabi ng mga kapitbahay, may kakaiba raw sa kanya. Parang may tinatago, sabi nila. Pero dahil mabait at masipag, hinayaan na lang. Isang gabi, nawala ng kuryente sa buong baryo. Walang ilaw, tanging buwan lang ang nagsisilbing gabay. Habang tulog ang lahat, si Aling Rosa ay biglang nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa amoy. Amoy ng dugo. Hindi na naman bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa likod ng bahay ng kanyang amo, may matandang puno ng balete, yun ang sinasabi ng mga tao na pugad ng mga aswang. Pero walang naniniwala hanggang sa gabing iyon. May nakita siyang anino. Hindi isa kundi marami. At sa gitna nila, may isang nilalang na mas malaki, mas matangkad, at mas nakakatakot kaysa sa iba. Ang hari ng mga aswang. Akala ko nakatago ka na, Rosa, mahinang sabi ng nilalang, pero ramdam mo ang bigat sa bawat salita. Hindi natakot si Aling Rosa. Sa totoo lang, parang matagal na niya itong hinihintay. Hindi ako nagtago, naghihintay lang ako, sagot niya, sabay higpit sa hawak niyang lumang itak. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may paparating na bagyo. Nagsimulang gumalaw ang mga aswang, dahan-dahang lumapit sa kanya, parang mga gutom na hayop. Pero si Aling Rosa ngumiti. Isang mabilis na galaw, parang kidlat, tumalon siya papunta sa hari ng aswang. Hindi inaasahan ng nilalang ang bilis niya. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ngayon isang iglap tumalsik ang dugo sa hangin. At bago pa makareact ang iba pang aswang, nakita na lang nila hawak ni Aling Rosa ang ulo ng kanilang hari. Nanlaki ang mga mata ng mga aswang. Parang hindi sila makapaniwala. Ang kinatatakutan nilang pinuno na pugutan ng isang simpleng kasambahay. Hindi niyo ako kilala, malamig na sabi ni Aling Rosa, habang tumutulo ang dugo sa kanyang kamay. Unti-unting naglaho ang mga aswang sa dilim, parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik ulit ang gabi. Pero ang hindi alam ng lahat, hindi iyon ang unang beses na may pinugutan si Aling Rosa. Dahil matagal na niyang dinadala ang sumpa na akala ng lahat ay kathang-isip lang. Bumalik siya sa bahay na parang walang nangyari. Hinugasan niya ang dugo sa kanyang kamay, pinunasan ng itak, at itinago ito sa ilalim ng sahig, eksakto sa lugar kung saan walang ibang tumitingin. Umupo siya sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Isa na lang, bulong niya. Kinabukasan, usap-usapan sa buong baryo ang nangyari. May mga nakakita raw ng dugo sa ilalim ng puno ng balete, may nagsabing may narinig silang sigaw na parang hindi tao. Pero walang nakakita kung sino ang gumawa. Baka mga hayop lang yon, sabi ng iba. Hindi may mas malala, sagot ng matatanda, nanginginig ang boses. Habang nagluluto si Aling Rosa sa kusina, nakikinig lang siya. Tahimik. Parang walang alam. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang hari ng aswang hindi lang isa. Makalipas ang ilang gabi, nagsimulang magbago ang paligid. Mas malamig ang hangin, mas tahimik ang gabi. At ang mga aso hindi na tumatahol. Parang takot silang mag-ingay. Isang gabi, habang nag-igib ng tubig si Aling Rosa sa poso, may naramdaman siyang presensya sa likod niya. Ang tapang mo, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang babae ang nakatayo, maputi ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata pula na parang baga. Pinatay mo ang kapatid ko, sabi nito, may halong galit at lungkot. Napahigpit si Aling Rosa sa hawak ng timba. Hari siya ng mga halimaw. Walang dapat ipagluksa. Ngumisi ang babae. Akala mo tapos na? Hindi mo alam kung ano ang ginising mo. Biglang nagdilim ang paligid. Parang nilamon ng anino ang buong baryo. Isa-isang nagsilabasan ang mga aswang, mas marami, mas mabangis, at mas gutom. Hindi umatras si Aling Rosa. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi niya, sabay dukot ng isa pang sandata mula sa kanyang likod, isang lumang punyal na may nakaukit na mga simbolo. Hindi ako basta kasambahay. Sumugod ang mga aswang. Pero bago pa sila makalapit, may kakaibang nangyari, ang lupa ay parang gumalaw.
May mga aninong sumulpot mula sa ilalim, humahawak sa mga paa ng mga aswang, hinahatak sila pababa. Napaatras ang babaeng aswang, nagulat. Ano ka ba talaga? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumingin si Aling Rosa, diretso sa kanyang mga mata. Ako ang katapusan niyo. Isang malakas na sigaw ang muling umalingaw-ngaw. Ang hangin ay parang pumutok at ang mga aswang ay nagkagulo. Ang iba ay tumakas, ang iba ay nawala sa dilim. Pero ang babaeng aswang hindi gumalaw. Hindi pa ito tapos, sabi niya, bago siya tuluyang naglaho. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Pagod na siya. Pero alam niyang may paparating pa. At sa ilalim ng sahig ng bahay na yon hindi lang itak ang nakatago. Kundi ang lihim kung bakit siya ang pinili at kung bakit siya ang kinatatakutan kahit ng mga aswang. Dahan-dahang lumuhod si Aling Rosa at binuksan ang kahoy na tabla sa sahig. Umalingasaw ang malamig na hangin mula sa ilalim, parang may sariling buhay ang dilim doon. May isang kahon, luma, kinakalawang na ang kandado, pero buo pa rin ang mga simbolong nakaukit sa ibabaw. Panahon na, bulong niya. Binuksan niya ang kahon, at sa loob nito ay isang tela na kulay itim, balot ang isang bagay na matagal nang hindi nasisilayan ng liwanag. Nang alisin niya ang tela, lumitaw ang isang anting-anting, isang bilog na bato na may pulang guhit sa gitna, parang tumitibok na puso. Biglang kumabog ang dibdib niya. Hindi pa ako handa, saglit siyang napapikit. Pero wala na siyang choice. Habang hawak niya ang anting-anting, bumalik sa isip niya ang alaala ng kanyang ina, ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Rosa, sabi ng kanyang ina noon, mahina na ang boses, duguan ang katawan. Hindi ka tulad nila pero hindi ka rin tulad ng iba. Anong ibig mong sabihin, inay? Umiiyak niyang tanong. Halo ka dugo ng tao at dugo ng aswang. Pero ikaw ang susi para matapos ang sumpa. Bumalik siya sa kasalukuyan, nanginginig ang kamay. Kaya pala napangiti siya ng mapait. Biglang may malakas na kalabog sa labas. Parang may bumagsak na puno. Nayanig ang buong bahay. Lumabas ka, Rosa, sigaw ng isang pamilyar na boses, ang babaeng aswang. Hindi siya nagmadali. Dahan-dahan niyang isinabit ang anting-anting sa kanyang leg. Agad niyang naramdaman ang init nito, parang may apoy na dumadaloy sa kanyang dugo. Paglabas niya ng bahay, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Ang langit ay tila namumula, parang dugo. Ang hangin ay mabigat, at ang buong baryo tila hindi na baryo. At sa gitna ng daan, nakatayo ang babaeng aswang, pero hindi na siya nag-iisa. Sa likod nito, may isang nilalang na mas malaki pa sa dati niyang napatay. Mas maitim, mas matanda at mas nakakatakot. Akala mo tapos na sa kapatid ko, mumisi ang babae. Ipakikilala ko sa iyo ang tunay na hari. Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. Impossible. Tumawa ang nilalang. Mabagal, malalim, parang ugong ng lupa. Hindi ako basta hari, sabi nito. Ako ang pinagmulan. Napahigpit si Aling Rosa sa hawak ng kanyang sandata. Ramdam niya ang lakas ng anting-anting, parang may bumubulong sa kanya kung ano ang gagawin. Kung ikaw ang simula, matapang niyang sabi. Ako ang katapusan. Sa isang iglap, naglaho siya sa kinatatayuan niya, lumitaw sa harap ng nilalang at walang pag-atubiling inundayan ito ng punyal. Pero bago pa tumama, hinawakan ng nilalang ang kanyang kamay. Tumigil ang mundo. Mahina ka pa ang bulong nito, sabay pisil. Napangiwi si Aling Rosa, naramdaman niyang parang mababasag ang buto niya. Pero sa gitna ng sakit biglang kumislap ang anting-anting. Isang matinding liwanag ang sumabog sa paligid. Napaatras ang nilalang. Ah, kaya pala ngumisi ito. Ikaw ang tagapagdala. Lumakas ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Parang may ibang lakas na unti-unting gumigising sa kanya. Hindi na ako yung dating tinatakbuhan nyo, sabi niya, mababa ang boses. Unti-unting nag-iba ang kanyang mga mata, naging pula, pero hindi tulad ng sa aswang mas maliwanag, mas buhay. Ang hangin ay muling umikot. Ang lupa ay parang sumunod sa kanyang galaw. At sa unang pagkakataon, natakot ang tunay na hari ng mga aswang. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid, yung tipong kahit hangin parang takot gumalaw. Nakatingin lang ang tunay na hari ng mga aswang kay Aling Rosa, ngayon, hindi na siya mukhang simpleng kasambahay. Hindi pwede, bulong ng babae sa likod, halatang kinakabahan. Dapat patay na ang lahin nyo. Ngumiti si Aling Rosa, pero hindi na yon yung ngiti ng mahinhin na babae sa kusina. Iba na.
Parang may bigat, parang may kapangyarihan. Akala nyo kasi natapos nyo kami noon, sabi niya sabay higpit sa punyal. Pero may natira. At ako yun. Biglang kumulog kahit walang ulap. Ang lupa sa ilalim nila ay nag-crack, parang may gustong kumawala mula sa kailaliman. Sumugod ang tunay na hari, mabilis, halos hindi makita. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na nahuli si Aling Rosa. Parang alam na ng katawan niya ang gagawin. Iwas. Taga. Iwas ulit. Parang sayaw pero kamatayan ng kapalit. Ang bilis mo na, sambit ng nilalang, may halong galit. Late na realization, sagot ni Aling Rosa, sabay sipa sa dibdib nito. Tumilapon ang nilalang, bumangga sa isang puno na agad nabiyak sa lakas ng impact. Pero hindi pa tapos. Tumayo ito, dahan-dahan at mumiti. Mas lalo kang magiging masarap kainin, sabi nito. Yearly mo, sagot ni Aling Rosa, parang wala lang. Biglang sumugod ulit ang mga aswang sa paligid, dosena, sabay-sabay. Pero bago pa sila makalapit, tinaas ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Isang iglap. Parang may puwersang hindi nakikita na pumigil sa kanila sa ere. Akala nyo kayo lang ang may kapangyarihan sa dilim, malamig niyang sabi. Unti-unting nagliwanag ang anting-anting sa kanyang leg. Yung pulang guhit, parang naging apoy, kumalat sa buong katawan niya. Isa-isa bumagsak ang mga aswang. Parang piniga ang buhay nila. Sumigaw ang babae, galit na galit. Tigil! Sumugod siya kay Aling Rosa, pero huli na. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Aling Rosa ang mukha nito. Hindi kita papatayin, bulong niya. Kailangan mong makita kung paano kayo mawawala. Sumigaw ang babae habang unti-unting nagiging abo ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na lang siyang naglaho. Tahimik. Pero ang tunay na hari nakatayo pa rin. Ngayon, seryoso na ang mukha nito. Hindi ka lang pala basta tagapagdala, sabi nito. Ikaw ang sisira sa amin. Hindi sumagot si Aling Rosa. Lumapit siya, dahan-dahan, pero bawat hakbang mabigat. Matagal na dapat itong natapos, sabi niya. Sumugod ang nilalang sa huling pagkakataon. At sa pagkakataong iyon, hindi na umiwas si Aling Rosa. Hinayaan niyang lumapit ito, hinayaan niyang umabot sa kanya. At sa mismong sandali na akala ng nilalang ay panalo na siya. Biglang kumislap ang anting-anting. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog. Parang araw na bumaba sa lupa. Isang sigaw ang yumanig sa buong lugar, hindi mo alam kung galit o sakit. At nang humupa ang liwanag, nakaluhod si Aling Rosa. Hinal na hinal. Sa harap niya wala na ang tunay na hari. Walang katawan. Walang bakas. Parang hindi ito umiral. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang langit ay luminaw. Ang hangin ay naging magaan. Tapos na. Akala niya. Pero habang sinusubukan niyang tumayo, may naramdaman siyang kakaiba. Yung anting-anting sa leg niya. Hindi na umiinit. Kundi kumakain. Parang may hinihigop ito mula sa kanya. Napahawak siya sa dibdib. Hindi ganito ang kapalit, nanginginig niyang sabi. At doon niya naalala ang huling bilin ng kanyang ina. Anak, kapag ginamit mo ang kapangyarihan, may kapalit yan na hindi mo kayang takasan. Napatingin siya sa kanyang kamay. Unti-unti itong nangingitim. At sa unang pagkakataon, si Aling Rosa naman ang natakot. Parang may malamig na gumagapang mula sa kanyang mga daliri paakyat sa braso niya, hindi sakit, kundi ibang klase, parang unti-unting may kumukuha sa kanya mula sa loob. Hindi pa pwede, hinal niyang sabi, pilit kinokontrol ang sarili. Napaupo siya sa lupa, nanginginig. Yung anting-anting sa leg niya, hindi na basta kumikislap, parang may sariling tibok, mas malakas pa sa puso niya. Gutom, mahina pero malinaw na bulong ang narinig niya. Napapikit si Aling Rosa. Hindi kita papayagan. Pero biglang may pumasok na alaala, hindi sa kanya. Mga sigaw. Dugo. Mga taong tumatakbo sa dilim. Mga aninong lumilipad sa bubong. Hindi ito akin, napailing siya, pero lalo lang lumakas ang boses. Sayo na kami ngayon. Biglang bumukas ang mga mata niya, pula, pero hindi na yung kontrolado kanina. Mas madilim. Mas gutom. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang baryo. Tulog ang lahat. Walang kaalam-alam sa nangyari.
Hindi pa bulong niyang ulit pero sa pagkakataong iyon, parang may kasabay ng ibang tinig ang boses niya. Tumayo siya dahan-dahan. Isang hakbang. Dalawa. Huminto siya sa gitna ng daan. At doon niya naramdaman. May tibok hindi sa dibdib niya kundi sa mga bahay sa paligid. Mga tao. Mainit. Buhay. Napahigpit ang kamao niya. Lumayo kayo sa isip ko, pilit niyang utos sa sarili. Pero ang anting-anting lalo pang uminit. Hindi ka nila maintindihan, bulong nito. Tulad ng ginawa nila sa iyo noon. Biglang pumasok sa isip niya ang eksena, yung mga taong nanunumbat, yung mga mata na may halong takot at galit noong bata pa siya. Halimaw ka, sabi ng mga yon. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ako halimaw, nanginginig niyang sabi. Talaga ba? Sagot ng boses. Isang malakas na hangin ang umihip. At sa isang iglap, nawala si Aling Rosa sa kinatatayuan niya. Sa loob ng isang bahay, may isang bata na biglang nagising. Bulong niya, kinakabahan. May naramdaman siyang presensya sa sulok ng kwarto. Isang anino. Dahan-dahang lumabas si Aling Rosa mula sa dilim. Pero hindi na siya yung dati. Ang mga mata niya kumikinang sa dilim. Ang hininga niya mabigat. At ang ngiti niya, hindi na sa tao. Lumapit siya sa bata dahan-dahan. Iniabot niya ang kamay niya. Sandali siyang tumigil. Nanginginig. Umalis ka, bulong niya sa sarili, pilit nilalabanan ang kung anong kumokontrol sa kanya. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi ako ganito, halos maiyak na siya. Pero biglang sumigaw ang boses sa loob niya. Gutom. Sa isang iglap kumilos ang katawan niya. Pero bago pa may mangyari, biglang may sumigaw sa labas. Rosa. Parang kidlat na bumalik ang ulirat niya. Napaatras siya, mabilis, parang nasunog. At sa isang kisap mata, nawala siya sa loob ng bahay. Sa labas, may isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng daan, hawak ang isang krus at may mga anting-anting salig. Alam kong hindi ka pa tuluyang nawawala, sabi nito, seryoso ang mukha. Sa malayo, sa bubong ng isang bahay, nakatayo si Aling Rosa. Hinal na hinal. Nandito ka pa pala, mahina niyang sabi. Hindi kita hahayaan na maging katulad nila, sagot ng matanda. Ngumiti si Aling Rosa, pero may lungkot. Baka huli na, sabi niya. At habang nakatingin siya sa kanyang mga kamay, lalo pa itong nangingitim. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya alam kung sino pa ang nilalabanan niya. Ang mga aswang. O ang sarili niya. Ang hangin ay lalong bumigat, parang may paparating na mas malala kaysa sa lahat ng naranasan niya. Tahimik na nakatitig ang matanda kay Aling Rosa, pero hindi siya umaatake. Parang may inaantay. Hindi ka pa tuluyang nawawala, ulit niya, mas mahinahon na ngayon. Pero konti na lang Napakagatlabi si Aling Rosa. Naririnig ko sila lahat hindi sila tumitigil Lumuhod siya sa bubong, hawak ang ulo, halos mabaliw sa ingay sa isip niya. Gamitin mo ang natitira mong pagkatao, sabi ng matanda. Yun lang ang sandata mo ngayon. Napatawa si Aling Rosa, pero walang saya. Pagkatao. Yun na ang unti-unti nang nawawala. Biglang kumislap ang anting-anting, mas malakas kaysa dati. At sa pagkakataong iyon, hindi na bulong ang narinig niya, kundi sigaw ng daan-daang tinig. Palayain kami. Napadilat siya. Hindi kayo dapat nandyan, nanginginig niyang sabi. Kasama ka na namin Biglang tumayo si Aling Rosa, parang may ibang kumokontrol sa kanya. Ang katawan niya, kusang gumalaw. Rosa, sigaw ng matanda. Pero huli na. Sa isang iglap, bumaba siya mula sa bubong, tumama sa lupa ng walang ingay, at tumingin sa matanda na parang hindi na siya kilala. Kung hindi kita mapipigilan, mahina niyang sabi, pero iba na ang tono, mas malamig, mas mabigat. Kailangan kitang patayin. Sumugod siya. Pero mabilis din ang matanda. Itinaas niya ang krus at agad nagliwanag ang paligid. Hindi kita lalabanan bilang kalaban, sabi niya. Lalabanan kita para iligtas ka. Nagtagpo ang lakas nila, ilaw at dilim, sabay pumutok sa hangin. Napaatras si Aling Rosa, napangiwi. Masakit, sigaw niya. Yan ang natitira mong pagkatao, sagot ng matanda. Nasasaktan ka pa, ibig sabihin buhay ka pa. Pero biglang tumigil si Aling Rosa.
Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Ngumiti siya. Hindi na siya yun. Salamat, sabi niya, pero hindi na boses niya. Sa pagpapaalala kung paano pumatay ng may awa. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi. Sa isang iglap. Nasa likod na niya si Aling Rosa. At bago pa siya makagalaw, bumaon ang punyal sa kanyang tagiliran. Napahawak ang matanda, nanginginig. Rosa, lumaban ka, mahina niyang sabi. Saglit. 1 segundo. 2 segundo. Biglang kumurap ang mga mata ni Aling Rosa. Parang bumalik. Ano ginawa ko? Nanginginig niyang tanong. Napangiti ang matanda kahit nasasaktan. Yan ang tunay na laban. Pero biglang lumakas ulit ang anting-anting. Hindi pa tapos, bulong ng mga tinig. Napaatras si Aling Rosa, hawak ang ulo. Hindi, sigaw niya. Biglang nagliwanag ang buong paligid, pero hindi na tulad ng dati. Mas magulo. Mas delikado. Parang may dalawang puwersa na naglalaban sa loob niya. Kung hindi mo kaya, hingal na sabi ng matanda, may isang paraan. Napatingin si Aling Rosa sa kanya, luhaan. Ano? Ngumiti ang matanda, mahina pero puno ng kahulugan. Tapusin mo ang pinagmulan. Nanlaki ang mata niya. Ang anting-anting gi. Tumigil ang mundo. Napatingin siya sa lig niya. Ang bagay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Yun din ang kumakain sa kanya. Pero pag ginawa ko yun, pwede kang mawala, sagot ng matanda. Tahimik. Isang mabigat na desisyon. At sa malayo, may narinig siyang pamilyar na boses. Inaini. Parang etyo mula sa nakaraan. Napapikit si Aling Rosa. Huminga ng malalim. At dahan-dahan. Hinawakan niya ang anting-anting sa kanyang leg. Parang nasusunog ang palad niya sa init nito pero hindi siya bumitaw. Huminga siya ng malalim, yung tipong parang huling hinga bago sumabak sa hindi mo na alam kung babalikan mo pa. Kung ito ang katapusan, bulong niya, nanginginig pero buo ang loob, di tapusin na natin. Biglang sumigaw ang mga boses sa loob ng ulo niya, galit, takot, parang ayaw nilang mawala. Hindi. Kami gani iyong lakas. Napangiwi si Aling Rosa, pero mas hinigpitan niya ang hawak. Hindi kayo ang lakas ko, ang sagot niya, halos pabulong. Unti-unti niyang hinila ang anting-anting mula sa kanyang leg. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa hangin. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong baryo. Nagsigawan ang mga aso, nagsara ang mga bintana, at ang mga natutulog biglang nagising, hindi alam kung bakit. Rosa, sigaw ng matanda, pilit tumatayo kahit sugatan. Pero hindi na siya pinansin ni Aling Rosa. Nakatingin lang siya sa anting-anting sa kamay niya, kumikinang, nanginginig, parang may sariling buhay na ayaw pakawalan ang mundo. Ang dami mong sinira, sabi niya, may halong galit at lungkot. Pero ako rin ang ginamit mo. Biglang may lumabas na anino mula sa anting-anting, isang hugis, parang nilalang nagawa sa usok at dugo. At wala kang magagawa, sabi nito, malalim ang boses. Ako ang pinagmulan ng lahat ng aswang at ikaw ang naging sisidlan ko. Napapikit si Aling Rosa. Kung ganun, huminga siya ng malalim, mali ang pinili mo. Biglang hinigpitan niya ang hawak. At walang pagdadalawang isip. Binasag niya ang anting-anting. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi tao, hindi hayop, parang buong kadiliman ang sumigaw. Sumabog ang liwanag. Parang araw at gabi nagsalpukan. Napaatras ang matanda, natakpan ang mukha. Rosa, sigaw ng boses, unti-unting nawawala. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Aling Rosa. Pero unti-unti, nagiging abo ang kanyang katawan. Mula sa kamay paakyat sa braso hanggang sa dibdib. Napangiti siya, mahina pero totoo. Tapos na, bulong niya. Sa huling sandali, bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Yung dating siya. Tahimik. Payapa. At sa hangin, parang may narinig na bulong. Inaini. Unti-unting naglaho si Aling Rosa parang abo na tinangay ng hangin. At kasabay niya, nawala ang dilim. Ang baryo ay bumalik sa katahimikan. Walang aswang. Walang anino. Parang walang nangyari. Pero sa gitna ng daan, nakaluhod ang matanda. Tahimik. Luhaan. Hindi ka naging halimaw, mahina niyang sabi.
Bayani ka ni. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Pero may mga gabi na parang may hangin na kakaiba. Parang may presensya. Hindi nakakatakot, kundi nagbabantay. At minsan, kapag tahimik ang paligid, may mga nagsasabi na may nakikitang anino sa bubong. Isang babae, nakatingin sa buwan, bantay sa baryo, kahit wala na siya. At kahit sinabi ng lahat na tapos na ang bangungot, may mga gabing parang may kulang sa katahimikan, yung tipong tahimik nga, pero parang may nakatingin sa'yo sa dilim. Isang linggo ang lumipas, tapos naging buwan. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang kakaibang amoy sa hangin. Wala nang mga aninong gumagalaw sa bubong. Safe na tayo, sabi ng mga tao. Pero yung matanda hindi kumbinsido. Tuwing gabi, bumabalik siya sa puno ng balete. Tahimik lang, nakaupo, parang may hinihintay. Masyadong tahimik, bulong niya isang gabi. At doon niya naramdaman ulit yung presensya. Hindi mabigat. Hindi rin masama. Pero pamilyar. Rosa, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Pero biglang gumalaw ang mga dahon ng balete kahit walang hangin. At sa isang iglap, may aninong lumitaw sa harap niya. Isang babae. Hindi malinaw, parang usok, pero kilala niya. Napangiti ang matanda kahit may lungkot sa mata. Hindi ka pa pala tuluyang nawawala. Tahimik lang ang anino. Nakatingin sa baryo. Parang nagbabantay. Hindi ka na makakabalik, sabi ng matanda. Alam mo yon, di ba? Dahan-dahang tumango ang anino. Pero bago pa siya tuluyang maglaho, biglang nag-iba ang hangin. Lumamig. Mas malamig kaysa dati. Napakunot ang noo ng matanda. Hindi ito ikaw, Lee. Biglang nawala ang anino ni Rosa. At sa likod ng puno, may isa pang anino ang gumalaw. Mas madilim. Mas mabigat. Parang walang hugis, pero ramdam mo ang galit. Akala mo tapos na, isang pabulong na boses ang narinig, hindi galing sa paligid, kundi direkta sa isip. Napaatras ang matanda. Imposible na wasak na ang pinagmulan. Tumawa ang boses, mahina pero nakakakilabot. Hindi lahat ng pinagmulan ay nasa isang bagay lang. Biglang kumislap ang lupa sa ilalim ng balete. May pulang guhit. Eksaktong katulad ng nasa anting-anting. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi may natira eh. At sa kailaliman ng lupa, may kumikilos. Dahan-dahan. Parang gumigising. At sa baryo, may isang batang biglang napamulat sa kanyang higaan. Huminga siya ng malalim pero hindi normal. Mas mabigat. Mas malamig. At sa dilim ng kanyang kwarto, kumikinang ang kanyang mga mata. Pula. At sa malayo, sa itaas ng bubong, isang anino ang nakatayo. Tahimik. Nagmamasid. Si Rosa. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang siya ang nagbabantay. May iba na ring nagising. Ang gabi ay muling nabalot ng kakaibang lamig, hindi na yung ordinaryong lamig ng hangin, kundi yung tipong dumidiretso sa buto, parang may bumubulong na, nandito na ulit kami. Sa loob ng bahay, yung batang kagigising lang ay dahan-dahang umupo sa kama. Hindi siya umiiyak. Hindi siya natatakot. Nakatingin lang siya sa dilim. Gising ka na pala, mahina niyang sabi, pero hindi iyon boses ng bata. Sa sulok ng kwarto, gumalaw ang anino. Parang may sumagot. Umiti ang bata. Matagal kitang hinintay, Lee. Sa labas, biglang kumahol ang mga aso, sunod-sunod, parang may nakitang hindi dapat makita. Napatingin ang matanda sa direksyon ng bahay. Hindi doon galing, bulong niya, sabay hawak sa kanyang mga anting-anting. At sa bubong ng isang bahay, nakatayo si Rosa, ang kanyang anyo ay parang usok pa rin, pero mas malinaw na ngayon. Naramdaman niya agad. May mali. Hindi ito natapos, bulong niya sa hangin. At sa isang iglap, nawala siya. Sa loob ng kwarto, biglang nagbago ang hangin. Napalingon ang bata. At sa harap niya, unti-unting lumitaw si Rosa. Tahimik. Matamlay ang tingin pero matalim. Hindi ka dapat nandito, sabi niya. Tumawa ang bata, mahina pero nakakainis. Ako?
Ikaw ang hindi dapat bumalik, sagot nito. Napakunot ang noo ni Rosa. Anong ginawa mo Dahan-dahang tumayo ang bata sa kama. Hindi ako yung akala mo, sabi niya sabay tingin sa sarili niyang kamay. Unti-unting nag-itim ang ugat nito parang may gumagapang sa ilalim ng balat. Isa lang ang pinatay mo pero marami kaming ugat. Nanlaki ang mata ni Rosa. Hindi pwede. Ngumiti ang bata, ngiting hindi pambata. Ang pinagmulan hindi bagay. Lumapit ito, dahan-dahan. Kundi dugo. Tahimik ang kwarto. Pero parang sumisigaw ang hangin. Napaatras si Rosa sa unang pagkakataon mula nang mawala siya, may kaba sa kanyang anyo. Pinili ka namin, sabi ng bata. Pero ngayon, itinaas nito ang kamay. May bago na. Biglang nagdilim ang paligid. At sa likod ng bata, lumitaw ang mga anino. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi daan-daan. Mga matang kumikislap sa dilim. Napahigpit si Rosa sa kanyang anyo, pilit pinipigilan ang sarili na maglaho. Hindi ko kayo hahayaang mangyari ulit ito, malamig niyang sabi. Talaga, sagot ng bata. At sa isang iglap, sumugod ang mga anino. Pero hindi umatras si Rosa. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya yung kasambahay. Hindi na siya yung taong natakot. Isa na siyang bantay. At kahit wala na siyang katawan, may natitira pa rin sa kanya na hindi kayang kainin ng dilim. Sa gitna ng dilim at sigawan, nagliwanag ang kanyang anyo. Hindi kasing lakas ng dati. Pero sapat. Para lumaban. At habang nagbabanggaan ang mga anino, sa labas ng bahay nakatayo ang matanda. Tahimik. Nakatingin sa bintana. At dahan-dahan niyang sinabi. Nagsimula na naman. At habang nakatitig ang matanda sa bintana, biglang nagbitak ang salamin, hindi dahil sa hampas, kundi parang may puwersang gustong lumabas mula sa loob. Rosa, mahina niyang tawag, sabay higpit sa hawak niyang krus. Sa loob ng kwarto, parang nagiging ibang mundo ang paligid. Ang sahig ay tila lumulubog sa dilim at ang mga anino ay gumagalaw na parang buhay. Sa gitna nito, si Rosa. Nagliliwanag pero hirap na hirap. Hindi pa sapat, bulong niya habang pilit pinipigilan ang pagdami ng mga anino. Sumugod ang isa. Tinamaan niya. Isa pa. Tinaboy niya. Pero habang tumatagal dumarami sila. At siya. Humihina. Tignan mo siya, tawa ng bata habang nakatayo lang, nanonood. Akala niya kaya niya kaming pigilan mag-isa. Napapikit si Rosa saglit. Hindi ako nag-iisa, mahina niyang sabi. Biglang, may kumalansing. Sa labas ng bahay, itinataas ng matanda ang kanyang mga anting-anting, sabay bulong ng dasal. Hindi kita iiwan, sabi niya. Isang sinag ng liwanag ang pumasok sa bintana, dumiretso kay Rosa. Parang nagkaroon siya ng lakas ulit. Napadilat siya. At mumiti. Salamat, te. Sa isang malakas na galaw. Kumalat ang liwanag sa buong kwarto. Ang mga anino ay napaatras, sumisigaw, parang nasusunog. Hindi sigaw ng bata, galit na galit. Pero hindi tumigil si Rosa. Hindi na mauulit, matapang niyang sabi. Hindi habang nandito ako. Lumapit siya sa bata, dahan-dahan, pero bawat hakbang may bigat. Hindi ka bata, sabi niya. Sisidlan ka lang. Ngumisi ang bata. Di subukan mong kunin. Biglang naglaho ang bata. At lumitaw sa likod ni Rosa. Pero handa na siya. Bago pa makagalaw ang bata. Hinawakan niya ang noo nito. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Tahimik. Parang walang hangin. At kung dugo ang pinagmulan, sabi ni Rosa, mababa ang boses. Dito rin magtatapos. Biglang kumislap ang kanyang anyo. Mas maliwanag kaysa dati. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Sumigaw ang bata, hindi na boses ng tao, parang libo-libong tinig na sabay-sabay. Hindi mo kami kayang ubusin. Napapikit si Rosa. Hindi ko kayo ubusin. Huminga siya ng malalim. Ikukulong ko kayo. Nanlaki ang mata ng matanda sa labas. Hindi. Rosa, wag. Pero huli na. Biglang sumabog ang liwanag. Pero sa pagkakataong ito, hindi palabas.
kundi paloob. Parang hinihigop ang lahat. Ang mga anino. Ang bata. Ang dilim. Lahat papasok sa liwanag na hawak ni Rosa. At habang nangyayari yon, unti-unting nawawala ang kanyang anyo. Hanggang dito na lang mahina niyang sabi. Sa huling sandali, napatingin siya sa matanda. At mumiti. Hindi na malungkot, kundi payapa. At sa isang kisap mata, nawala ang lahat. Tahimik. Normal ang kwarto. Ang bata. Nakahiga sa kama. Mahimbing ang tulog. Parang walang nangyari. Sa labas, napaluhod ang matanda. Luhaan. 2 beses mahina niyang sabi. 2 beses mong iniligtas ang lugar na to, yung. Lumipas ang mga araw. Walang nakakaalala ng eksaktong nangyari. Parang panaginip lang. Pero sa bawat gabi, kapag tahimik na ang lahat, may pakiramdam pa rin na may nagbabantay. Hindi na lang isa, kundi 2. At sa hangin, kapag nakikinig ka ng mabuti, parang may bulong. Mahina, pero malinaw. Hindi pa rin tapos. Parang yung bulong na yon, hindi lang hangin, parang galing mismo sa ilalim ng lupa, sa pagitan ng mga ugat ng balete, sa mga lugar na hindi naaabot ng liwanag. Napatingin ang matanda sa lupa, ramdam niya ulit. May natira pa ang bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi na siya naghintay. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, bumalik siya sa puno ng balete, dala ang lahat ng natitirang anting-anting, dasal, at lakas ng loob na kaya niyang tipunin. Pero pagdating niya doon, iba na ang paligid. Yung lupa sa paligid ng puno, itim na parang nasunog. At sa gitna may marka. Isang bilog na may pulang guhit. Eksaktong katulad ng anting-anting. Hindi ito natapos, bulong niya. Biglang may tumawa. Mahina. Pero malinaw. Napalingon siya. Sa likod niya may batang nakatayo. Hindi yung batang nakita niya noon. Iba. Mas bata. Mas inosente ang itsura. Pero ang mga mata. Pula. Ang tagal mong bumalik, sabi ng bata, parang nakikipagkwentuhan lang. Napaatras ang matanda. Hindi na kayo dapat umiiral. Umiti ang bata. Hindi naman kami nawala. Dahan-dahan itong lumapit. Yung ginawa niya, tumingin ito sa puno, hindi niya kami pinatay. Kinulong niya kami. Tumigil ito sa harap ng matanda. E paano kung may magbukas? Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi. Biglang gumalaw ang lupa. Isang bitak ang lumitaw sa bilog, dahan-dahan, parang sugat na bumubuka. At mula doon, may usok na lumabas. Maitim. Mabigat. Hindi mo na siya kayang pigilan ngayon, sabi ng bata. Wala na si Rosa. Tahimik. Mabigat. Pero sa sandaling iyon, may umihip na hangin. Hindi malamig. Hindi rin mainit. Kundi pamilyar. Napalingon ang matanda. At sa likod ng bata, may isang aninong lumitaw. Mahina. Halos hindi makita. Pero nandoon. Si Rosa. Hindi tulad ng dati, mas mahina, parang nawawala na. Pero nakatayo pa rin. Hindi pa mahina niyang sabi. Napalingon ang bata. At ano pang magagawa mo? Tanong nito, may halong pangungutya. Lumapit si Rosa, dahan-dahan. Hindi ko kailangan ng lakas. Tumigil siya sa harap ng bitak. Kung may dahilan pa ako. Unti-unti niyang inilapit ang kamay niya sa lupa. Ang kanyang anyo lalo pang naglalaho. Hindi bulong ng matanda, luhaan. Pero ngumiti si Rosa. Last na to, yun. Sa sandaling hinawakan niya ang lupa. Biglang nagliwanag ang marka. Ang bitak. Unti-unting nagsara. Sumigaw ang bata, galit na galit. Hindi. Hindi pa kami tapos. Pero huli na. Sa isang iglap. Nawala ang usok. Nawala ang pulang guhit. Bumalik sa normal ang lupa. Tahimik. Tuluyan. Napatingin ang matanda kay Rosa. Pero wala na siya. Kahit anino. Kahit presensya. Wala. Sa pagkakataong iyon, tahimik ang hangin.
Hindi mabigat. Hindi rin kakaiba. Normal. At doon niya naintindihan. Sa wakas. Tapos na talaga. Pero habang tumatalikod siya, may isang batang dumaan sa gilid ng daan. Tahimik. Mukhang normal. Pero habang lumalayo, napalingon ito saglit. At mumiti. At sa sandaling iyon, kumikinang ang kanyang mga mata. Pula. At sa malayo, parang may mahina ulit na bulong. Hindi pa rin ni. Parang hindi talaga marunong magtapos ang dilim, kahit ilang beses mo pang putulin, may natitira pa ring hibla na kumakapit. Napahinto ang matanda sa kanyang paglalakad. Yung batang dumaan, hindi niya tinanggal sa isip. Hindi na dapat bulong niya, pero kahit siya, parang hindi na kumbinsido. Sa kabilang dulo ng baryo, yung batang iyon ay dahan-dahang naglalakad sa gilid ng kalsada. Tahimik. Walang kaalam-alam ang mga tao na nadaanan niya, parang ordinaryong bata lang. Pero habang dumadaan siya sa isang ilaw, biglang namatay ang poste. At muling umilaw pagkalipas ng ilang segundo. Umiti ang bata. Mas madali na ngayon, bulong niya. Huminto siya sa harap ng isang bahay. Tahimik. Nakatingin lang. At sa loob ng bahay na iyon, may isang sanggol na biglang umiyak. Malakas. Biglaan. Napalingon ang bata sa direksyon nito. Ah, ikaw pala, sabi niya, parang may nakilala. Unti-unti siyang lumapit sa pintuan. Pero bago pa siya makalapit, biglang umihip ang hangin. Hindi malakas. Pero sapat para gumalaw ang buhok niya. At sa sandaling iyon, nawala ang ngiti niya. Hindi pa pala tapos ang bantay, mahina niyang sabi. Sa harap ng bahay, may isang aninong lumitaw. Hindi buo. Hindi malinaw. Pero sapat para makilala. Si Rosa. Mas mahina na ngayon. Halos wala na. Pero nandoon pa rin. Nakaharang. Hindi na kita hahayaang magsimula ulit, bulong niya. Napatingin ang bata, hindi na siya natatakot. Ngumisi siya. Akala mo kaya mo pa, sagot nito. Tignan mo sarili mo, halos wala ka na. Hindi sumagot si Rosa. Tahimik lang siyang nakatayo. Pero yung presensya niya, hindi pa rin natitinag. Hindi kailangan malakas, sabi niya, mahina pero buo ang loob. Kailangan lang hindi sumuko. Biglang nagdilim ang paligid. Sumugod ang bata, mabilis, parang anino. Pero hindi gumalaw si Rosa. Sa mismong sandali na abutin siya, biglang kumislap ang hangin. Isang mahinang liwanag ang bumalot sa kanya. Hindi malakas. Hindi nakakasilaw. Pero sapat para mapaatras ang bata. Napangiwi ito. Hindi bulong niya, parang hindi makapaniwala. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Hindi na ngiti, kundi galit. Kung hindi ikaw, sabi niya, sabay tingin sa bahay. May iba pa. Bigla siyang nawala. Tahimik ulit ang paligid. Nakatayo si Rosa. Mahina na. Parang isang hangin na lang. Pero nakatingin pa rin siya sa bahay. Sa loob, tumigil ang pag-iyak ng sanggol. Tahimik. Payapa. Unti-unting napapikit si Rosa. Hanggang kaya ko, bulong niya. At sa sandaling iyon, unti-unti siyang naglaho. Hindi na parang abo. Hindi na parang liwanag. Kundi, parang alaala. At sa baryo, bumalik ang katahimikan. Pero sa malayo, sa mga lugar na hindi pa naaabot, may mga aninong gumagalaw. Tahimik. Naghihintay. At sa dilim, may isang bulong na muli mong maririnig kung makikinig ka ng mabuti. Hindi pa tapos in. At habang unti-unting nilalamon ng katahimikan ng baryo, may isang bagay na hindi napapansin ng lahat, yung mga anino sa pagitan ng ilaw at dilim mas humahaba. Isang gabi, walang buwan. Walang hangin. Walang kahit anong ingay. Yung tipong kahit sarili mong hininga parang nakakabingi. Sa dulo ng baryo, may isang matandang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng mga tao, doon daw nagsimula ang unang pagkawala, pero syempre, tsismis lang daw yon. Pero nung gabing iyon, may ilaw sa loob. Mahina. Kumikislap. At sa loob ng bahay,
May nakaupong isang babae. Nakaharap sa salamin. Mahaba ang buhok. Tahimik. Dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. At sa salamin, hindi siya ang nakikita. Ngumiti ang refleksyon. Pero hindi siya. Matagal kitang hinintay, sabi ng boses, hindi galing sa bibig niya. Napapikit ang babae. Hindi ako, nanginginig niyang sagot. Biglang kumalat ang dilim sa salamin. Parang tubig na umapaw. At sa isang iglap, may kamay na lumabas mula sa salamin. Hinawakan siya sa lig. Sumigaw siya pero walang narinig sa labas. Tahimik pa rin ang mundo. Sa gitna ng dilim, may isang presensya ang biglang lumitaw. Mahina. Halos wala na. Pero pamilyar. Isang anino. Si Rosa. Hindi mahina niyang sabi. Kahit halos wala na siya. Nandun pa rin siya. Bantay. Lumapit siya sa salamin. Pinilit niyang hawakan ito. Sa sandaling dumampi ang kanyang anyo. Biglang kumislap ang salamin. Napaatras ang kamay na nasa loob. Sumigaw ang boses, galit. Hindi ka pa rin nawawala. Tahimik si Rosa. Pero matatag. Hanggat may natitira, bulong niya. Nandito ako. Unti-unting nag-crack ang salamin. Parang hindi nito kayang tiisin ang presensya niya. Ang kamay. Napilitan bumitaw. Ang babae. Bumagsak sa sahig, hingal na hingal. At sa isang iglap. Nabiyak ang salamin. Nabasag. Pero imbes na piraso. Parang usok ang lumabas. Maitim. Gumagalaw. At mula sa usok. May hugis na unti-unting nabubuo. Mas malinaw. Mas matatag. Mas buo. Hindi mo kami kayang pigilan habang buhay, sabi ng nilalang. Napaatras si Rosa. Sa unang pagkakataon, parang hindi sapat ang natitira niyang lakas. Hindi ko kailangan, sagot niya, mahina pero matapang. Basta may ibang magpapatuloy. Tahimik. Isang sandali. At sa malayo, may batang dumilat sa kanyang higaan. Hindi pula ang mata. Normal. Pero may kakaiba. Parang may nakita siya. Napatingin siya sa bintana. At sa labas, kahit walang tao, parang may presensya. Tahimik. Nagbabantay. Umiti ang bata, mahina. Hindi pa pala tapos ang kwento, bulong niya. Sa lumang bahay, nakatayo pa rin si Rosa. Halos wala na. Pero nakaharap sa nilalang. At kahit alam niyang baka ito na ang huli, hindi siya umatras. Dahil sa bawat dilim na gumigising, may isang bantay na hindi sumusuko. Kahit unti-unti nang nawawala. Parang bawat segundo, nauubos si Rosa, pero bawat segundo rin, mas lumilinaw kung bakit siya nananatili. Tahimik ang lumang bahay. Yung tipong kahit patak ng pawis maririnig mo. Nakatitig ang nilalang sa kanya, buo na ang anyo nito ngayon. Hindi na usok. Hindi na anino. Mukha na. Pero walang kaluluwa. Pagod ka na, sabi nito, parang nangaasar. Ramdam ko halos wala ka na. Hindi sumagot si Rosa. Tama naman. Halos wala na talaga siya. Pero hindi siya gumagalaw. Bakit ka pa lumalaban, tanong ng nilalang. Wala ka ng katawan. Wala ka ng buhay. Ano pang pinanghahawakan mo? Tahimik. Isang mahabang sandali. Hanggang sa. Ngumiti si Rosa. Hindi malakas. Hindi mayabang. Yung tipong tahimik lang pero totoo. Dahil may mga taong hindi kayang lumaban mag-isa, sabi niya. Biglang nagbago ang hangin. Sa labas ng bahay, may mga ilaw na nagsimulang magbukas. 1, 2, 3. Parang nagigising ang baryo. At sa bawat bahay, may mga taong biglang napamulat. Hindi nila alam kung bakit. Pero may naramdaman sila. Isang bigat. Isang takot. At kasabay nun, isang kakaibang lakas ng loob. Hindi lang ako ang bantay, bulong ni Rosa. Nanlaki ang mata ng nilalang. Impossible. Sa labas, lumabas ang matanda, hawak ang kanyang krus. Sa kabilang bahay,
May isang ina na biglang napahawak sa rosaryo. Sa kalsada. May isang lalaki na hindi kilala si Rosa pero biglang nagsabing, "Ayoko nang matakot ni." Isa-isa. Nagliwanag ang baryo. Hindi dahil sa ilaw. Kundi sa loob ng mga tao. Sa loob ng bahay. Napaatras ang nilalang. Hindi pwede Unti-unting nawawala ang anyo nito. Parang pinipigan ng hindi nakikitang lakas. Hindi niyo kami kayang tanggalin, sigaw nito. Matagal na kaming nandito. Lumapit si Rosa kahit halos wala na siya. Hindi namin kayo kailangang ubusin, sabi niya. Kailangan lang namin hindi matakot. Biglang kumalat ang liwanag. Hindi galing sa kanya. Hindi galing sa anting-anting. Kundi sa lahat. Sa buong baryo. At sa gitna nito, tuluyang naglaho ang nilalang. Walang sigaw. Walang bakas. Parang hindi ito umiral. Tahimik. Mahaba. Payapa. Napatingin si Rosa sa paligid. Sa unang pagkakataon, wala siyang naramdaman na dilim. Wala. Unti-unti siyang napangiti. Ganun pala, bulong niya. Sa labas, ang mga tao ay nakatayo. Tahimik. Hindi nila alam kung anong nangyari. Pero alam nilang may natapos. At sa hangin, parang may isang presensya na unti-unting nawawala. Hindi masakit. Hindi mabigat. Kundi mapayapa. Sa loob ng lumang bahay. Wala nang anino. Wala nang laban. At sa huling sandali, ang anyo ni Rosa tuluyan ang naglaho. Hindi bilang bantay. Hindi bilang mandirigma. Kundi bilang isang alaala na hindi na kailangang bumalik. At sa baryo, unang beses, totoong katahimikan ang bumalot. Yung hindi nakakatakot. Yung hindi mabigat. Kundi normal. Pero sa isang sulok ng mundo, malayo sa baryo, may isang taong nakatitig sa salamin. Tahimik. At dahan-dahan. Ngumiti. At sa likod ng kanyang refleksyon, may anino na kumurap. At sa sandaling kumurap ang anino sa likod ng salamin, parang may nagbukas na pinto, hindi sa lugar, kundi sa kung saan hindi dapat nakakarating ang tao. Tahimik ang kwarto. Malinis. Parang normal. Pero yung lalaking nakatayo sa harap ng salamin, hindi na normal ang ngiti. Akala nila tapos na, bulong niya, sabay haplos sa salamin. Sa likod ng refleksyon niya, gumalaw ulit ang anino. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Parang gusto nang tumawid. At dahil dun, patuloy niya, wala nang magbabantay. Biglang nag-iba ang hangin. Malamig. Mabigat. Pero sa pagkakataong iyon, walang Rosa. Walang bantay. Walang ilaw na kusang lalabas. Tahimik lang ang mundo. At yun ang mas nakakatakot. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa salamin. Inilapit ang mukha niya. Hanggang halos magdikit ang noo niya sa salamin. At ngayon pabulong niyang sabi. Kami naman. Biglang, may pumatak na dugo mula sa salamin. 1, 2, 3. Pero hindi siya umatras. Ngumiti lang siya. At sa isang iglap, lumabas ang kamay mula sa salamin. Mas malinaw. Mas matatag kaysa dati. Hindi na usok. Hindi na anino. Totoo na. Hinawakan nito ang balikat ng lalaki. Hindi siya lumaban. Parang inaantay niya. Handa na ako, sabi niya. Sa labas ng bahay. Biglang kumulob. Walang ulan. Walang hangin. Pero ang buong paligid, parang nagbago. Sa malayo. Sa baryo na dati nang niligtas. May isang bata na biglang napatingin sa langit. Mahina niyang sabi. Parang may mali. Napatingin ang ina niya, nagtataka. Wala yan, anak, baka iniisip mo lang. Pero yung bata, hindi mapakali. Sa hangin, may kakaibang pakiramdam. Hindi tulad ng dati. Mas tahimik. Pero mas malalim. Parang hindi mo agad mapapansin. Hanggang sa huli na. Sa kabilang lugar.
Unti-unting hinihila ang lalaki papasok sa salamin. Pero hindi siya sumisigaw. Hindi siya natatakot. Umiti lang siya. Hanggang sa tuluyan siyang mawala sa loob. At sa salamin, may naiwan. Hindi refleksyon. Kundi, isang bagong anyo. Nakatayo. Nakatingin palabas. At dahan-dahan. Lumabas. Sa pagkakataong iyon, wala nang nagpipigil. Wala nang nagbabantay. At sa mundo, may isang bagong uri ng dilim na hindi natakot sa liwanag. At habang naglalakad ang nilalang sa tunay na mundo, sa malayo, may isang mahinang hangin na umihip. Hindi malamig. Hindi mabigat. Kundi, pamilyar. At sa sandaling iyon, kahit walang nakakita, parang may isang presensya ang muling nagising. Mahina. Halos wala. Pero hindi tuluyang nawala. At sa dilim, may isang bulong na halos hindi mo marinig. Hindi pa ako tapos in. Parang yung bulong na yon, hindi lang hangin, parang galing sa pagitan ng buhay at wala, sa lugar na hindi na tao pero hindi pa tuluyang nawawala. At sa unang pagkakataon mula nang mawala si Rosa, may kumurap na liwanag. Mahina. Halos hindi makita. Pero nandun. Sa gitna ng dilim na nilalakad ng bagong nilalang, bigla itong huminto. Napalingon siya. Yenen, mahinang tunog parang nagtataka. Sa paligid walang tao. Walang ingay. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin. Hindi takot. Hindi galit. Kundi, handa. Ngumisi ang nilalang. Akala ko wala na, sabi niya, mababa ang boses. At doon, sa likod niya, may isang anyo ang unti-unting nabubuo. Hindi na usok. Hindi na anino lang. Mas malinaw. Pero hindi pa rin buo. Si Rosa. Mas tahimik. Mas kalmado. Pero iba na. Hindi na siya yung lumalaban lang. Parang may naiintindihan na siya na hindi niya alam noon. Hindi ako bumalik para lumaban, sabi niya, mahina pero malinaw. Napalingon ang nilalang. Bakit ka nandito? Mumisi ito. Lumapit si Rosa, dahan-dahan. Walang takot. Walang galit. Para tapusin kung ano ang hindi dapat nagsimula. Tahimik. Isang segundo. 2. At biglang tumawa ang nilalang, malakas, mapang-asar. Hindi mo pa rin gets, sabi nito. Hindi ako katulad ng mga nauna. Hindi ako nakatali sa takot o sa sumpa. Lumapit ito kay Rosa. Kusang pinili ako. Tahimik si Rosa. Nakatingin lang. At kung pinili ka, sabi niya, kalmado. Pwede ka ring tumanggi. Tumigil ang nilalang. Sandali. Parang may pumasok na duda. Pero agad itong ngumisi. Huli na para dyan. Biglang sumugod ito, mabilis, diretsyo kay Rosa. Pero hindi gumalaw si Rosa. Sa mismong sandali na abot ito. Biglang nagliwanag ang paligid. Hindi nakakasilaw. Pero sapat para tumigil ang lahat. Hindi kita lalabanan, sabi ni Rosa. Kakausapin kita. Nanlaki ang mata ng nilalang. Ano? Biglang nagbago ang paligid. Parang nawalan ng kulay. Parang pumasok sila sa loob ng isip. Sa alaala. Sa kung saan nagsimula ang lahat. At doon, nakita ang lalaki. Yung dati. Yung bago pa siyang umiti sa salamin. Tahimik. Mag-isa. Nasasaktan. Hindi ka nila nakita, sabi ni Rosa, dahan-dahan. Hindi ka nila pinakinggan. Napapikit ang nilalang. Saglit. Parang may kumikirot. Tumahimik ka, bulong nito. Ginamit ka nila, patuloy ni Rosa. Hanggang sa ikaw mismo naniwala na wala kang halaga. Stop, sigaw ng nilalang. Pero hindi tumigil si Rosa. Lumapit siya. Hindi mo kailangang maging halimaw para maramdaman na may kapangyarihan ka niya. Tahimik. Mahaba. Mabigat. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Parang may crack. Parang may bumabalik. Hindi na pwede, mahina nitong sabi. Ang dami ko nang nagawaan. Ngumiti si Rosa, mahina.
Pwede ka pa ring pumili kung paano ito matatapos. Napahinga ang lalaki. Malalim. Matagal. At sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti niya. Napatingin siya kay Rosa. Ano ang gagawin ko eh? Tahimik si Rosa. At dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya. Sandaling nag-alinlangan ang lalaki. Nakatingin siya sa kamay ni Rosa, hindi na malinaw, halos liwanag na lang, pero ramdam niya. Init. Hindi sakit. Hindi dilim. Kundi kapayapaan. Hindi ko alam kung kaya ko pa, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang maging perpekto, sagot ni Rosa. Kailangan mo lang huminto. Tahimik. Huminga ang lalaki, malalim, parang unang beses ulit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. At hinawakan ang kamay ni Rosa. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa loob ng isip niya. Mga alaala. Mga sigaw. Mga desisyon na pinagsisihan. Mga sandaling pinili niyang maging kung ano siya ngayon. Napapikit siya. Ang bigat, bulong niya. Bitawan mo, sabi ni Rosa. Paano? Patawarin mo yung sarili mo. Nanlaki ang mata ng lalaki. Hindi ko deserve yun. Walang deserve sa simula, sagot ni Rosa. Pinipili yun. Tahimik. At dahan-dahan. May pumatak na luha. Isa. Tapos isa pa. At sa bawat patak, unti-unting nawawala ang dilim sa paligid. Ang anino sa likod niya. Nag-crack. Sumisigaw. Hindi. Hindi mo kami pwedeng iwan. Napangiwi ang lalaki, hawak ang ulo. Hindi ko na kayo kailangan, mahina niyang sabi. Hindi na ako babalik ni. Biglang nagliwanag ang lahat. Parang may araw na sumikat sa loob ng dilim. At sa gitna nito, unti-unting nawawala ang anyo ng nilalang. Hindi na halimaw. Hindi na anino. Kundi tao ulit. Nakaluhod. Umiiyak. Sorry, paulit-ulit niyang sabi. Tahimik si Rosa. Nakatingin lang. At sa unang pagkakataon, hindi niya kailangan lumaban. Unti-unting nawala ang dilim. Walang natira. Walang sumigaw. Walang bumalik. Tahimik. Payapa. Sa loob ng lugar na yon, dalawa na lang ang natira. Si Rosa. At ang lalaki. Napatingin siya sa kanya. Salamat, sabi niya, nanginginig. Ngumiti si Rosa, mahina. Hindi ako ang gumawa nun. Ikaw. Unti-unting naglalaho ang anyo niya. Mas mabilis kaysa dati. Rosa, tawag ng lalaki. Huwag ka pang mawala eh. Ngumiti siya. Okay na ako eh. At ikaw simulan mo ulit. Sa huling sandali, tumingin siya sa kanya. Walang lungkot. Walang sakit. Kundi gaan. At sa isang iglap, nawala siya. Hindi na anino. Hindi na presensya. Kundi tuluyan. Sa tunay na mundo, ang lalaki ay nakahiga sa sahig sa harap ng basag na salamin. Hinal. Luhaan. Pero buhay. Normal ang mata. Walang dilim. Walang anino. Sa baryo, tahimik ang gabi. Walang kakaiba. Walang presensya. At sa unang pagkakataon, walang bulong. Walang hindi pa tapos. Wala. Kundi katahimikan. Yung totoong katahimikan. At sa hangin, kung makikinig ka ng mabuti, wala ka nang maririnig. Dahil sa wakas, natapos na. Akala ng lahat, yun na talaga ang huli. Yung katahimikan, hindi na nakakatakot, hindi na mabigat, parang normal na ulit ang mundo. Bumalik ang tawanan sa baryo, may mga batang naglalaro sa kalsada, at yung matanda sa wakas, nakatulog ng mahimbing. Lumipas ang mga linggo. Walang kakaiba. Walang anino. Walang bulong. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit okay na ang lahat, parang may maliit na parte sa'yo na hindi mapakali. Ganun ang nangyari. Isang gabi, tahimik lang. Hindi malamig. Hindi rin mainit. Sakto lang. Sa bahay ng lalaking nailigtas. Nakaupo siya sa harap ng bagong salamin. Hindi na basag.
Malinis. Tahimik. Tinitigan niya ang sarili niya. Normal. Walang kakaiba. Huminga siya ng malalim. Okay na, bulong niya. Pero habang nakatingin siya, parang may gumalaw sa likod niya. Napakunot ang noo niya. Pagod lang to, sabi niya sa sarili, sabay iling. Pero sa salamin, hindi siya nag-iisa. May isa pang anyo. Hindi anino. Hindi halimaw. Kundi siya. Pero iba ang ngiti. Dahan-dahan itong ngumiti. Hindi niya kontrolado. Napatayo siya agad. Hindi pa bulong niyang sabi. Sa salamin, gumalaw ang refleksyon. Pero siya, hindi. Nanlaki ang mata niya. Ano to eh? At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam siya ulit ng takot. Akala mo tapos na, sabi ng refleksyon. Hindi boses niya. Mas mababa. Mas malamig. Napaatras siya. Hindi ka na pwede, wala ka na. Ngumisi ang refleksyon. Wala na? O nakatago lang? Biglang kumislap ang ilaw. Isang beses. 2 beses. Pagbalik ng liwanag. Wala na ang kakaibang refleksyon. Siya na lang ulit. Normal. Tahimik. Hingal na hingal siya. Hindi imposible, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit ulit sa salamin. Tinitigan. Wala na. Tahimik. Normal. Matagal siyang nakatayo doon. Hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Mahina. Pero kakaiba. At sa salamin, sumabay ang ngiti. Eksakto. Pero sa isang segundo, nauna ang ngiti ng refleksyon. Bago pa siyang umiti. At doon, sa mismong sandaling iyon, bumalik ang pakiramdam. Yung malamig. Yung mabigat. Yung hindi pa tapos. Sa baryo, may isang aso ang biglang napaalulong. Sa gitna ng gabi. At sa hangin. Halos hindi marinig. Pero nandun. Isang bulong. Mahina. Mahaba. Simula pa lang At yung bulong na yon, hindi na lang isa, parang kumalat siya sa hangin, dumikit sa mga dingding, sumiksik sa pagitan ng mga hininga ng mga taong tulog. Sa harap ng salamin, hindi na gumalaw ang lalaki. Hindi siya huminga. Hindi siya kumurap. Parang may hinihintay. At sa refleksyon, unti-unting nag-iba ang kanyang mga mata. Hindi pula. Hindi rin itim. Kundi walang laman. Parang walang nakatingin pabalik. Mahina niyang sabi. Pero hindi na malinaw kung siya pa ba yun. O iba na. Sa baryo, isa-isang namatay ang ilaw sa mga bahay. Hindi sabay-sabay. Kundi pa isa-isa. Parang may dumadaan. At sa bawat bahay na nadadaanan, may isang tao ang biglang nagigising. Hindi dahil sa ingay. Kundi dahil sa pakiramdam na may nakatitig sa kanila sa dilim. Sa lumang bahay, biglang nag-crack ulit ang sahig. Kahit wala ng marka. Kahit wala ng pulang guhit. Hindi ito dapat, bulong ng matanda, biglang nagising sa kanyang higaan. Napaupo siya. Pawis na pawis. Hindi pa tapos Sa kabilang bahay. Yung batang dati nang nakakaramdam. Napadilat ulit. Mas mabilis. Mas matalim ang tingin. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya takot. Ngumiti siya. Dumating na siya Sa labas, walang hangin. Walang tunog. Pero may presensya. Hindi tulad ng dati. Hindi nagtatago. Hindi nagmamasid. Kundi dumadating. Sa harap ng salamin, dahan-dahang inilapit ng lalaki ang kamay niya. Hinawakan ang salamin. Hindi ito malamig. Hindi ito solid. Parang tubig. At sa sandaling iyon, lumubog ang kamay niya papasok. Hindi siya umatras. Umiti siya. Yung ngiting hindi na kanya. At ngayon, sabi ng boses. Wala nang hadlang. Biglang kumalat ang dilim mula sa salamin. Hindi lang sa kwarto. Kundi palabas.
Sa buong bahay. Sa buong baryo. Parang usok. Pero mas mabigat. Mas buhay. At sa gitna nito, lumabas ang isang anyo. Hindi na kailangan ng sisidlan. Hindi na kailangan ng katawan. Kusang umiiral. Sa wakas, sabi nito. At sa malayo. Kung saan dati ay may presensya si Rosa. Wala. Kahit anino. Kahit hangin. Wala. Sa pagkakataong iyon. Walang bantay. At sa baryo. May isang bata ang lumabas ng bahay. Tahimik. Nakatingin sa dilim. At mumiti. Sa likod niya. Isa pang anino ang lumitaw. At isa pa. At isa pa. Hanggang sa. Hindi na mabilang. At sa gitna ng lahat. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Malakas. Malalim. At puno ng saya. Welcome back. At sa dilim. Unang beses. Hindi na ito nagtatago. Kundi. Naghahari. At sa sandaling umalingaw-ngaw ang welcome back, parang may kumalas sa mundo, yung tipong hindi mo maipaliwanag, pero alam mong mali na ang lahat. Hindi na nagtatago ang dilim. Hindi na ito anino lang. Kundi presensya na. Sa baryo, ang mga tao, isa-isang lumabas ng bahay. Hindi dahil gusto nila. Kundi parang may tumatawag. Tahimik silang naglalakad palabas. Walang emosyon. Walang tanong. Parang hinihila. Sa gitna ng kalsada, nagtipon sila. At sa harap nila, yung anyo. Hindi malinaw. Hindi buo. Pero sapat para maramdaman. Ito ang bago. Ito ang mas malala. At ngayon, sabi nito, mabagal, parang savoring bawat salita. Wala nang pipigil. Tahimik ang lahat. Walang sumagot. Hanggang sa may isang bata ang umusad. Yung batang unang nakakaramdam noon. Ngumiti siya. Pero hindi masama. Hindi rin takot. Kundi kalmado. Sigurado ka, tanong niya. Biglang tumigil ang anyo. Parang nagulat. Anong ibig mong sabihin? Tahimik ang bata. Tumingin siya sa paligid. Sa mga tao. Sa dilim. Sa hangin. At kung wala nang bantay, sabi niya. Paano kung kami na? Biglang. May kakaibang nangyari. Sa bawat tao sa baryo. May kumislap. Hindi liwanag na malakas. Kundi parang alaala. Isang pakiramdam. Isang lakas ng loob. Na hindi nila maintindihan. Pero nararamdaman. Ang anyo. Napaatras. Ano to eh? Ang bata. Napangiti. Hindi mo ba napansin, sabi niya. Hindi na kami natatakot. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang kontrol. Ang mga tao, biglang napakurap. Nagising. Parang galing sa panaginip. Ano nangyari, tanong ng isa. Bakit ako nandito? Pero bago pa sila tuluyang magpanik, biglang kumalat ang kakaibang init sa paligid. Hindi apoy. Hindi ilaw. Kundi lakas. Mula sa kanila. Sa gitna. Nakatayo ang bata. Tahimik. Pero matatag. Hindi kailangan ng isang rosa para bantayan kami, sabi niya. Kaya na namin. Biglang. Nagliwanag ang buong baryo. Hindi mula sa langit. Hindi mula sa lupa. Kundi mula sa mga tao. At sa gitna nito. Ang anyo. Unti-unting nag-crack. Hindi pwede to, sigaw nito. Hindi kayo ganito. Pero huli na. Ang lakas na galing sa takot noon. Napalitan ang tapang. At sa bawat segundo, humihina ang dilim. Hanggang sa tuluyan itong naglaho. Walang pagsabog. Walang sigaw. Parang pinatay ang ilaw. Tahimik. Mahaba. Totoo. Sa baryo, ang mga tao ay nakatayo. Naguguluhan. Pero buo. At sa gitna, yung bata. Huminga siya ng malalim. At yun na yun, bulong niya. Sa hangin. Walang bulong.
Walang anino. Wala. Kundi katahimikan. Pero hindi tulad ng dati. Mas matatag. Mas buhay. At sa unang pagkakataon, hindi dahil may bantay, kundi dahil natuto silang hindi matakot. Naging ligtas ang baryo. At sa malayo, kung saan dati may presensya, may isang mahinang ngiti. Hindi na malungkot. Hindi na pagod. Kundi proud. At kahit wala na siya, alam mong may naiwan siya. Hindi sa dilim, kundi sa puso ng bawat isa. At sa pagkakataong iyon, hindi na kailangan ng bulong. Dahil sa wakas, wala nang susunod. Akala ng lahat yun na talaga ang huling pahina. Tahimik ang baryo. Hindi na yung katahimikan na may kaba, kundi yung parang pahinga pagkatapos ng mahabang laban. May mga batang muling naglalaro sa kalsada, may mga nanay na nagkukwentuhan sa tapat ng bahay, at yung matanda nakaupo na lang sa ilalim ng balete, pero ngayon, hindi na nagbabantay. Nakangiti na lang. Natuto na sila, bulong niya. Lumipas ang mga buwan. Walang kakaiba. Walang anino. Walang presensya. Parang tuluyan nang nawala ang lahat. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit okay na ang lahat may isang maliit na bagay na hindi mo mapansin agad. Ganun. Isang gabi, may batang naglalaro mag-isa sa gilid ng kalsada. Hawak niya ang isang lumang laruan, sirang-sira na, pero mahalaga sa kanya. Vroom vroom, sabi niya masaya. Huminto siya. Napatingin sa lupa. May nakita siyang maliit na bagay. Isang piraso. Maitim. May pulang guhit. Eksaktong. Katulad ng anting-anting. Napakunot ang noo niya. Ano to, bulong niya. Pinulot niya. Sa sandaling hinawakan niya. Biglang nagbago ang hangin. Hindi halata. Hindi malakas. Pero sapat para maramdaman. Sa malayo. Napatingin ang matanda. Bigla siyang napatayo. Hindi bulong niya, biglang kabado ulit. Sa kamay ng bata. Unti-unting uminit ang piraso. Pero hindi niya binitawan. Ngumiti siya. Ang ganda, sabi niya. At sa likod niya, may isang aninong dahan-dahang umangat mula sa lupa. Hindi malaki. Hindi malakas. Pero, nandun. Isa lang ang kailangan, mahina nitong bulong. Sa baryo, walang nakapansin. Walang nakaalam. Tahimik pa rin ang lahat. Pero sa sandaling iyon, may nagsimula ulit. Hindi malaki. Hindi agad mapapansin. Pero, sapat. At sa hangin, kung makikinig ka ng mabuti, may isang napakahinang bulong. Parang mula sa malayo. Parang mula sa nakaraan. Parang mula sa isang taong hindi na dapat nandito. Inati. Napahinto ang bata. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may narinig siya. Hindi malinaw. Hindi malakas. Pero pamilyar. Inati. Napalingon siya sa paligid. Ha? Sabi niya, nagtataka. Tahimik lang ang kalsada. Walang tao. Walang gumagalaw. Pero sa kamay niya, yung maliit na piraso, lalo pang uminit. Napangiwi siya. Aray, pero ang ganda mo pa rin, sabi niya, parang walang pakialam. Sa likod niya, yung anino, unti-unting lumaki. Hindi pa rin ganun kalakas. Pero mas buo na. Mas malinaw. At sa unang pagkakataon, may anyo na. Parang mukha. Ngumiti ito. Dahan-dahan lang, bulong nito. Hindi natin kailangang magmadali. Sa malayo, takbo ang matanda. Hinal na hinal. Hindi na siya kasing lakas ng dati, pero pinipilit niya. Bitawan mo yan, sigaw niya habang papalapit. Napalingon ang bata. Lolo, sabi niya, nagtataka. Pagdating ng matanda, agad niyang hinawakan ang kamay ng bata. Anong hawak mo? Tanong niya, halatang kabado. Pinakita ng bata. Laruan lang po, nakita ko sa lupa. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi laruan. Alam niya yun. Bitawan mo, mahina pero madiin niyang sabi. Napakunot ang noo ng bata. Bakit po? Akin na to eh.
Biglang kumalat ang lamig. Sa paligid. Unti-unting dumilim. Ang anino sa likod ng bata. Lumapit. Mas malapit. Halos dumikit. At sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng bata ang kakaiba. Napalingon siya. At doon niya nakita. Yung anino. Nanlaki ang mata niya. Lolo, ano yon? Napahigpit ang hawak ng matanda sa kamay niya. Tignan mo ako, sabi niya. Pero huli na. Nakatingin na ang bata sa dilim. At mumiti ang anino. Hello ulit, bulong nito. Napaatras ang bata. Natakot. Sa wakas. Lolo, nanginginig niyang sabi. At sa sandaling iyon, biglang kumislap ang piraso sa kamay niya. Mas maliwanag. Mas mainit. Sumigaw siya. At otomatikong binitawan. Bumagsak ang piraso sa lupa. Tahimik. 1 segundo. 2. At biglang. Nagliyab. Hindi apoy. Kundi liwanag. Maliwanag. Mainit. At sa loob ng liwanag, may isang anyo. Mahina. Halos hindi makita. Pero pamilyar. Si Rosa. Hindi buo. Hindi matagal. Pero sapat. Bitawan niyo, mahina niyang sabi. Hindi sa bata. Kundi sa anino. Biglang umatras ang anino. Parang nasaktan. Hindi ka pa rin tapos, galit nitong sabi. Pero ngumiti si Rosa. Mahina. Pagod. Pero buo. Hindi habang may natututoy. Sa likod. Yakap na ng matanda ang bata. Pinoprotektahan. At sa unang pagkakataon, ang bata mismo, napahigpit ang kamao. Umalis ka, sabi niya, nanginginig pero matapang. Biglang, lumakas ang liwanag. Hindi lang galing kay Rosa, kundi sa bata. At sa matanda. At sa mismong sandali. Nag-crack ang anino. Sumigaw. At tuluyang. Nawala. Tahimik. Humina ang liwanag. At si Rosa. Unti-unting naglaho ulit. Mas mahina kaysa dati. Mas mabilis. Bago tuluyang mawala. Napatingin siya sa bata. At mumiti. Good, bulong niya. At nawala. Sa lupa. Wala ng piraso. Wala ng pulang guhit. Wala. Sa baryo. Bumalik ang katahimikan. Pero ngayon, iba na. Hindi dahil may bantay. Kundi dahil may natututo ng lumaban. At sa hangin, kung makikinig ka, wala ka nang maririnig na babala. Kundi, isang mahinang boses. Hindi takot. Hindi galit. Kundi, payapa. Kaya nyo na At sa unang pagkakataon, yung katahimikan hindi na parang pahinga lang, kundi parang bagong simula. Tahimik ang kalsada. Pero hindi na nakakatakot. Yung bata, yakap pa rin ng matanda, unti-unting kumalma. Lolo, ano po yun? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim ang matanda. Pagod. Pero may ngiti. Isang bagay na natapos na, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganun kasimple. Lumipas ang ilang araw. Normal ulit ang lahat. Pero may napansin ang mga tao. Yung bata. Iba na. Hindi siya tahimik. Hindi rin kakaiba. Pero kapag dumadaan siya sa madidilim na lugar, parang kusa siyang humihinto. Parang may nararamdaman. Parang may nakikita. Na hindi nakikita ng iba. Isang gabi. Mag-isa siyang nakaupo sa labas ng bahay nila. Tahimik. Nakatingin sa langit. Rosa, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yon. Hindi niya alam kung paano niya nalaman ang pangalan. Pero parang, kilala niya. Sa hangin, may mahinang galaw. Hindi malamig. Hindi mabigat. Kundi, magaan. At sa tabi niya, may aninong sandaling lumitaw. Hindi malinaw. Pero sapat. Napangiti ang bata. Alam ko nandyan ka lang, sabi niya. Tahimik lang ang hangin.
Pero parang sumagot. Hindi sa salita. Kundi sa pakiramdam. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang bata. Naging binata. Pero hindi nawala ang pakiramdam. Mas lalo pa. Lumakas. Natuto siyang makiramdam. Natuto siyang huminto bago may mangyari. Natuto siyang tumulong. Kahit walang nakakakita. At sa baryo, hindi na bumalik ang dilim tulad ng dati. May mga kakaibang gabi. May mga sandaling may aninong gumagalaw. Pero hindi na ito lumalakas. Hindi na ito naghahari. Kasi sa bawat pagkakataon, may taong handang tumayo. Hindi dahil may utos. Hindi dahil may kapangyarihan. Kundi dahil pinili nila. Isang gabi, nakaupo siya ulit sa ilalim ng balete. Ngayon, siya na ang matanda. Tahimik. Nakatingin sa buwan. Ngumiti siya. Salamat, bulong niya. At sa hangin, may isang mahinang presensya na sandaling dumaan. Hindi na kailangan magpakita. Hindi na kailangan magsalita. Kasi alam na niya. At bago siya pumikit, may isang huling pakiramdam na dumaan. Hindi takot. Hindi lungkot. Kundi kapayapaan. At sa baryo, nagpatuloy ang buhay. Walang alamat. Walang kwento ng aswang. Walang bantay na kailangang alalahanin. Kasi sa puso ng bawat isa, may naiwan. Hindi pangalan. Hindi anyo. Kundi tapang. At sa pagkakataong iyon, hindi na kailangan ng hindi pa tapos. Dahil kahit anong dumating, may sasagot. Tahimik. Matatag. Handa. At kahit parang kumpleto na ang lahat, may mga gabi pa rin nakakaiba, yung tipong tahimik nga, pero parang may gustong magsalita ang hangin. Sa ilalim ng balete, kung saan minsan umupo ang matanda, may isang batang dumaan. Hindi taga-baryo. Hindi kilala. Tahimik lang siyang naglakad, hawak ang maliit na bag, parang may hinahanap. Huminto siya sa mismong lugar kung saan dati naramdaman ang lahat. Tumingin sa paligid. At mumiti. Dito pala, bulong niya. Sa hangin, walang sumagot. Pero may naramdaman siya. Mahina. Halos wala. Pero sapat. Umupo siya sa lupa. Inilapag ang bag. At dahan-dahang binuksan. Sa loob. Walang laruan. Walang pagkain. Kundi mga piraso. Maitim. May pulang guhit. Hindi marami. Pero sapat para makilala. Napatingin siya sa mga ito. At akala nila wala na lahat, sabi niya may halong aliw. Biglang umihip ang hangin. Mas malamig. Mas mabigat. Sa likod niya, may aninong gumalaw. Dahan-dahan. Parang nagigising. Hindi pa, bulong nito. Ngumiti ang bata. Alam ko. Tumayo siya. Hinawakan ng isa sa mga piraso. Hindi siya napaso. Hindi siya natakot. Parang sanay na siya. Hindi na kailangan ng hari, sabi niya. Pwede nang simulan ulit. Sa baryo, walang nakapansin. Tahimik pa rin ang lahat. Pero sa mismong sandaling iyon, may maliit na bitak na naman ang nabuo. Hindi malaki. Hindi agad makikita. Pero nandun. At sa malayo, kung saan dati nararamdaman ang kapayapaan, may isang sandaling lamig ang dumaan. Parang may nakaramdam. Parang may gumising. Mahina. Halos wala. Pero nandun. Sa ilalim ng balete, unti-unting nagliwanag ang mga piraso. Mahina. Pulang-pula. At sa hangin, bumalik ang bulong. Hindi malakas. Hindi pa. Pero malinaw na ulit. Simula eh. Parang yung salitang isimula, hindi lang tunog, parang may bigat, parang may kasunod na hindi pa sinasabi. Sa ilalim ng balete, tahimik na nakatayo ang bata. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya kinakabahan. Parang alam niya na ang mangyayari. Dahan-dahan niyang pinulot ang lahat ng piraso. Isa-isa. Maingat. Parang mahalaga.
Habang ginagawa niya yun, unti-unting umiikot ang hangin sa paligid. Hindi malakas, pero sapat para gumalaw ang mga dahon. Sapat para maramdaman. May gumigising. Sa lupa. Yung maliit na bitak. Lumaki ng kaunti. Hindi halata. Pero mas malalim. At dito, sabi ng bata, mahina. Magsisimula ulit. Biglang, may umihip na hangin. Hindi tulad ng kanina. Mas malamig. Mas pamilyar. Napahinto siya. Napalingon. Iilan, ngumiti siya. Akala ko wala na ni. Sa likod niya, may isang anyo na unti-unting nabubuo. Hindi malakas. Hindi buo. Pero sapat para makilala. Si Rosa. Mas mahina kaysa dati. Parang alaala na lang. Pero nandun pa rin. Hindi ko kailangan ng lakas, sabi niya, mahina. Para tumayo ulit. Tahimik ang bata. Tumingin siya kay Rosa. Hindi takot. Hindi galit. Kundi curious. Bakit ka pa bumabalik, tanong niya. Pagod ka na dapat. Ngumiti si Rosa, mahina. Hindi pa ako tapos in. Napangiti ang bata, pero iba. Mas matalim. Lahat ng katulad mo yun ang sinasabi. Tumayo siya ng tuwid. Hawak pa rin ang mga piraso. Pero sa huli, tumingin siya sa mga kamay niya. Lagi kayong nauubos. Tahimik. Isang sandali. Lumapit si Rosa. Dahan-dahan. Siguro, sabi niya. Pero habang may natitirang kahit isa tumingin siya sa kanya. May lalaban. Biglang, kumislap ang mga piraso. Mas maliwanag. Mas mainit. Napangiwi ang bata. Pero hindi niya binitawan. Hindi na ako matatakot, sabi niya, pilit. Biglang, lumakas ang hangin. Ang mga dahon. Sumayaw. Ang lupa. Bahagyang gumalaw. At sa mismong sandali, may isa pang presensya ang naramdaman. Hindi galing sa bata. Hindi galing kay Rosa. Kundi, mula sa baryo. Isa. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa. Parami ng parami. Mga tao. Gising. Hindi tulog. Hindi takot. Naglalakad papunta sa balete. Tahimik. Pero buo. Napalingon ang bata. Anong ginagawa nila? Lumapit ang matanda. Mahina ang lakad pero matatag pa rin. At sa likod niya, ang iba. Hindi armado. Hindi handa sa laban. Pero nandun. Hindi ka nag-iisa, sabi ng matanda kay Rosa. Hindi na. Napahinto ang bata. Tumingin siya sa paligid. Sa dami ng tao. Sa tahimik nilang lakas. Sa mata nilang, hindi na natatakot. Unti-unti. Nanghina ang hawak niya sa mga piraso. Hindi dapat ganito. Biglang, nahulog ang isang piraso. Tumama sa lupa. At sa sandaling iyon, nawala ang liwanag nito. Isa pa. Nahulog. At isa pa. Hanggang sa lahat. Sa lupa. Tahimik. Walang ilaw. Walang init. Wala. Sa hangin. Unti-unting nawala ang lamig. Ang bigat. Ang presensya. Tahimik. Mahaba. Totoo. Napatingin ang bata sa mga kamay niya. Wala na. Wala na siyang hawak. Wala na siyang lakas. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Napaatras siya. At dahan-dahan. Tumakbo. Palayo. Palayo sa balete. Palayo sa baryo. At hindi na siya lumingon. Sa ilalim ng puno, nakatayo ang mga tao. Tahimik. Pero buo. At sa gitna, si Rosa. Mas malinaw. Hindi pa rin buo. Pero sapat. Ngumiti siya. Hindi pagod. Hindi malungkot. Kundi kampante. At yun ang dahilan, bulong niya.
Kung bakit hindi talaga kayo mananalo. Unti-unti. Naglaho ang kanyang anyo. Hindi biglaan. Hindi masakit. Kundi. Parang liwanag na nagpaalam. At sa baryo. Walang naiwan na dilim. Walang bulong. Walang bitak. Kundi. Isang lugar na natutong tumayo. Hindi dahil sa bantay. Kundi dahil sa isa't isa. At sa hangin. Kung makikinig ka, wala ka nang maririnig na simula. Kasi sa wakas, wala nang magsisimula ulit. At sa pagkakataong iyon, parang talagang nagsara ang lahat, walang naiwan, walang nakalusot, walang kahit anong bumubulong sa dilim. Lumipas ang mga taon. Tahimik ang baryo. Hindi na alamat, hindi na kwento ng takot, kundi alaala na lang ng katatagan. Ang balete, dati kinatatakutan, naging lugar na lang ng pahinga. May mga batang naglalaro sa paligid, may mga matatandang nagkukwentuhan sa lilim nito. At kung may kakaiba man, hindi na ito kinakatakutan. Isang hapon, may batang babae ang nakaupo sa ilalim ng puno. Tahimik lang siya, naglalaro ng lupa gamit ang kanyang mga daliri. Napatingin siya sa lupa. Parang may nakita. Isang maliit na linya. Manipis. Halos hindi makita. Napakunot ang noo niya. Yelan, bulong niya. Hinawakan niya ito. Wala. Normal. Umiti siya at tumayo. Tumakbo pabalik sa bahay nila. At yung linya, unti-unting nawala. Parang hindi umiral. Sa malayo, may isang matandang nakatingin. Hindi taga-baryo. Hindi kilala. Tahimik lang. Pinagmasdan niya ang lahat. Ang mga tao. Ang puno. Ang hangin. At dahan-dahan. Ngumiti siya. Hindi masama. Hindi rin mabuti. Kundi. Alam niya ang nangyari. At natuto na kayo, bulong niya. Huminga siya ng malalim. At yun ang mahirap kalabanin. Tumalikod siya. At naglakad palayo. Hindi nagmamadali. Hindi nagtatago. Kundi parang may susunod pa siyang pupuntahan. Sa baryo. Walang nakapansin. Walang nakaalam. Tahimik lang ang lahat. Pero sa hangin, kung makikinig ka ng mabuti, wala ka nang maririnig na bulong ng dilim. Kundi, sariling tibok ng puso mo. At sa bawat tibok, isang paalala na ang dilim hindi nawawala. Pero hindi rin ito nananalo hanggat may taong handang tumayo. At doon, tuluyan nang nagsara ang kwento. Hindi sa takot, kundi sa katapangan. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit sarado na ang kwento, may pahina pa na hindi mo pa nabubuksan. Ganun. Sa malayo, lampas sa baryo, lampas sa mga lugar na kilala ng tao, may isang lumang kalsada na bihira ng daanan. Walang ilaw. Walang bahay. Yung tipong kahit aso, ayaw tumawid. Sa gilid ng kalsadang iyon, may isang maliit na tindahan. Sarado. Matagal na. Pero nung gabing iyon, may ilaw sa loob. Mahina. Kumikislap. At sa loob, may isang mesa. May salamin sa ibabaw. At sa harap nito, nakaupo yung matandang lalaki na nakita kanina. Tahimik lang siya. Nakatingin sa sarili niyang refleksyon. Ang tahimik, bulong niya. Umiti siya, mahina. Pero hindi ito katapusan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na bagay mula sa bulsa. Hindi piraso. Hindi anting-anting. Kundi isang buto. Maitim. Makintab. Parang buhay. Inilapag niya sa mesa. Sa tabi ng salamin. At kung hindi na kayo bumabalik, sabi niya, kami na ang magtatanim ulit. Biglang gumalaw ang salamin. Hindi basag. Hindi umitim. Kundi parang lumalim. Parang tubig. At sa loob nito, may mga anyong gumagalaw. Hindi malinaw. Pero marami. Umiti ang matanda. Hindi na takot ang kalaban namin ngayon, sabi niya. Kundi mga taong handang lumaban. Huminga siya ng malalim. Mas masaya. Biglang,
Kumikislap ang buto. Mahina. Pulang-pula. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mesa, may ugat na unti-unting gumapang palabas. Maitim. Manipis. Buhay. Dahan-dahan itong kumalat sa sahig. Hindi mabilis. Hindi halata. Pero, gumagalaw. Sa labas, dumaan ang hangin. Normal. Tahimik. Sa baryo, payapa pa rin ang lahat. Walang kakaiba. Walang nararamdaman. Pero sa ilalim ng lupa, malayo. Hindi sa kanila. May isang bagay na nagsisimula. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa sumpa. Kundi dahil may pumili ulit. At sa dilim, walang bulong. Walang babala. Kundi, isang tahimik na galaw. At sa pagkakataong iyon, walang nakakaalam na ang kwento hindi na umiikot sa isang lugar. Kundi, lumalawak na. Hindi mo mapapansin kung kailan talaga nagtatapos ang laban sa dilim, kasi ang totoo, hindi ito natatapos sa isang sigaw, sa isang liwanag, o sa pagbagsak ng isang halimaw. Nagtatapos ito sa katahimikan. Sa pagpili. Sa maliliit na desisyon na ginagawa ng mga taong akala nila ay ordinaryo lang. Sa baryo, tuloy ang buhay. May mga batang tumatawa, may mga ina na nagluluto, may mga lalaking nagkukwentuhan sa kanto. Walang nakakaalala ng eksaktong nangyari. Parang panaginip na naglaho paggising mo. Pero may naiwan, hindi alaala, kundi pakiramdam. Yung tipong kahit hindi mo maipaliwanag, alam mong may pinagdaanan kayo. At yun ang pinakamahalaga. Hindi si Rosa ang tunay na katapusan ng kwento. Kundi kung ano ang iniwan niya. Sa bawat taong natutong tumayo kahit natatakot, sa bawat batang piniling magsabi ng hindi, sa bawat pusong tumibok hindi dahil sa takot kundi dahil sa tapang, doon nanalo ang laban. Kasi ang dilim hindi naman talaga nawawala. Nagpapalit lang ito ng anyo. Minsan, anino. Minsan, bulong. Minsan tao. At minsan, ikaw mismo. Pero ang liwanag hindi rin nawawala. Hindi ito kailangang sumigaw. Hindi ito kailangang maging malakas. Kasi sapat na ang isang taong hindi susuko. Isang tao na pipiliin na hindi magpadala. Isang tao na, kahit walang kapangyarihan, magsasabing, tama na. Sa malayong lugar, kung saan nagsimulang gumapang ang mga ugat ng bagong dilim, tahimik ang gabi. Walang nakakaramdam. Walang nakakaalam. Pero hindi na ito tulad ng dati. Kasi ngayon, may posibilidad. Hindi lang ng dilim, kundi ng pagtutol. Kasi bawat kwento, kahit gaano kadilim, may isang bagay na hindi kayang patayin. Ang kakayahan ng tao na pumili. At sa bawat pagpili, may laban. May pag-asa. May katapusan o simula. Isipin mo yon. Hindi isang bayani ang nagligtas sa baryo. Hindi isang mandirigma. Kundi isang kasambahay. Isang babaeng walang hinangad kundi tahimik na buhay. Pero nung dumating ang dilim, hindi siya umatras. Hindi dahil malakas siya. Kundi dahil pinili niyang hindi matakot. At yung pagpiling yun, kumalat. Parang apoy. Hindi nasusunog. Kundi nagbibigay liwanag. At ngayon, wala na si Rosa. Wala na ang kanyang anyo. Wala na ang kanyang presensya. Pero kung marunong kang makiramdam, mararamdaman mo pa rin siya. Sa hangin na hindi malamig. Sa gabi na hindi mabigat. Sa sandaling pipiliin mong tumayo kahit nanginginig ka. Doon siya naroon. Hindi bilang anino. Kundi bilang lakas. At yung bata na minsang nakakita ng dilim. Lumaki. Naging gabay. Hindi dahil siya ang napili. Kundi dahil pinili niya. At yun ang sikreto na hindi kayang sirain ng kahit anong dilim. Na hindi mo kailangang maging espesyal para lumaban. Kailangan mo lang maging handa. Kasi ang tunay na laban, hindi laban ng lakas, kundi laban ng loob. At sa bawat puso na hindi sumusuko, may liwanag. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kahina. Sapat. Sapat para itaboy ang dilim. Sapat para magsimula ulit. At kung sakaling
Sa isang gabi, maramdaman mo ulit ang lamig. Yung kakaibang katahimikan. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo sa dilim. Huwag kang matakot agad. Humina ka. Tumingin ka sa loob mo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasi sa bawat kwento na tulad nito, may naiwan. Hindi sumpa. Hindi takot. Kundi tapang. At ang tapang, nakakahawa. Sa isang tao. Hanggang sa dalawa. Hanggang sa buong mundo. At sa huli, yun ang dahilan kung bakit kahit gaano kalalim ang dilim, hindi ito kailanman mananalo. Kasi hanggat may isang taong pipiliing tumayo. Hanggat may isang pusong hindi susuko. Hanggat may isang boses na magsasabing, hindi. Tuloy ang laban. Tahimik. Matatag. At totoo. At doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, nakatayo ang tao. Hindi perpekto. Hindi malakas. Pero handa. At yun ang kwento. Hindi ng takot. Kundi ng pagpili. Hindi ng katapusan. Kundi ng patuloy na laban. At sa bawat gabi na dadaan. Sa bawat aninong susubok bumalik. May sasagot. Hindi dahil kailangan. Kundi dahil kaya. At sa pagkakataong iyon, kahit hindi mo makita, kahit hindi mo marinig, alam mong may isang bagay na hindi kailanman mawawala. Hindi si Rosa, kundi kung ano ang ginawa niya sa mundo. At yun, ang tunay na liwanag.